Usapang basketball na naman tayo mga tropa. Pag-usapan naman natin ngayon, NBA Basketball Fantasy League. Alamang, nakita mo tong channel na to kasi nagpre-prepare ka na sa parating na liga. Maraming salamat. Himayin natin yung top 16 picks at magbibigay na rin ako sa iyo ng 3 tips para mag-improve palalo yung team mo at ikaw ang tanghaling champion ng liga nyo. Bago ang lahat, pa-subscribe and share muna mga tropa para na rin sa ating channel at marami pang usapang basketball. Let's go! Bago natin pag-usapan yung top 16 picks, nagbigay ako sa iyo ng 3 tips para mag-champion ka sa next na liga. Number 1, focus on durability. No show, no stats. Ibig sabihin lang na neto, kung hindi naglalaro yung player, wala kang makukuha ang stats. Minsan kasi umaasa tayo sa player kahit hindi naglalaro. Kahit napakalaking stats na nabibigay nito, kung hindi naman naglalaro, wala ka ring makukuha. Number 2, focus on the 9 to 13th round. Kasi usually, yung mga kalaban mo, tinatamad na dito. Dito ka mag-research kasi usually doon ka makakuha ng mga malalakas na player na pwedeng bumago sa team mo. Number 3, focus on 5 to 6 stats. For example, 9 cut yung pinaglalabanan nyo or 9 stats. Mag-focus ka lang sa 5 or 6 na stats na magdodomina yung team mo. Dahil dito, lahat ng makakalaban mo, kakayanin mong talunin. Ito na, papasok na tayo sa draft. For example, number 1 pick ako. Makikita mo rito, lahat ng available players. Yan. Makikita natin yung first to 16 players dito. Pag-uusapan natin to isa-isa. Jokic. Ito na ata ang player na talagang pang number 1. Sabi nga nila, ang layo ng gap ng number 1 sa second pick. Ano bang strength nito? Ito yung player na durable at lahat ng stats ay kaya niyang ibigay sa'yo. Mataas din siya sa percentage. Pinoproject pa rin to as number 1. Joel Embiid. Ang maganda sa player na to, lahat ng stats ay binibigay niya. Mataas din siya mag-percentage. Kaso ang problema ko lang dito is ang pagiging durable niya. Kung ako ang pipili, ilalagay ko lang to sa 4th or 5th spot. Si Luka. Isa pa rin to na napakalakas kumuha ng stats. Pero ang problema ko rito yung free throw and field goal percentage niya. Isa pa din is yung pagiging durable niya. Para sa akin, okay na siya for 5th spot. Jason Tatum. Isa to sa pinakagusto kong player. Para sa akin, kukuhain ko to ng 3rd spot. Bakit? Kasi yung stats na binibigay niya is naka-wide din. Ang problema lang sa kanya is medyo mababa yung field goal percentage. Pero ang maganda kasi ngayon, nakafocus na ang Boston sa opensa niya. SGA. Ito na ata ang player na may pinakamataas na potential sa parating na liga. Kasi yung focus ng OKC ay nasa kanya na at nakita naman natin yung laki ng in-improve niya last year. Maganda rito, all-around stats pa rin siya, mataas siya mag-field goal percentage at free throw percentage. Kaya para sa akin, kukuhain ko siya ng 4th pick. Haliburton. Ang maganda sa player na to is napaka-stable. Ang ganda po percentage at laging naglalaro. Swabing stats yung makukuha mo sa kanya. Tsaka alam naman natin na siya ang go-to guy ng Indiana Pacers. Para sa akin, the best pick to for 7th and 8th pick. Curry. Kung gusto mo, yung player mo ay magbibuild ka ng foundation ng 3-point percentage, free throw percentage, tsaka 3PM, kuhain mo si Steph Curry. Para sa akin, best option for 6th and 7th pick. LaMelo Ball. Itong player na to ay napakalakas magbigay ng stats. Overall stats, kaya niyang ibigay sa'yo. Ang problema sa kanya, mababa yung field goal percentage niya at mataas mag-turnover. Isa pa, yung pagiging durable nito. Last season, naglaro lang to ng 36 games. Kaya para sa akin, wala dapat to sa top 15 picks. Kyrie Irving. Ito na nga ata ang player na pinakamaraming drama. Wala kang problema sa stats, talagang ibibigay niya to kung naglalaro siya. So ang problema sa kanya yung pagiging durable niya. Minsan nai-injury siya or minsan nagdadrama lang kaya hindi siya naglalaro. Para sa akin, kung kukuhain ko to, lagpas na ng top 10 picks. Lillard. Isa to sa mga paborito kong player kasi usually sa last stretch ng NBA, doon tumataas yung stats niya. Ang problema ko lang sa kanya ngayon ay baka malipat siya sa ibang team or sa Miami.
Pag naglaro siya sa team na marami ng superstar, hindi niya mapuproduce yung stats na mabibigay niya. Kaya para sa akin, sa pagiging uncertainty ng kanyang team, kukuhain ko na siya sa below top 15. Kevin Durant. Isa na ata tong player na napakagaling gumawa ng at magbigay ng stats para sa team mo. Pero, ang problema pa rin naman nito is yung kanyang pagiging durable. Last time, naglaro lang siya ng 47 games. Sipin mo, almost half ng game hindi siya naglaro. Kaya para sa akin, below 15 pa rin tong player na to. Giannis Antetokounmpo. Itong player na to ay bibigay sa'yo ng lahat ng stats na kailangan mo. Ang problema lang sa kanya is mababa siya sa free throw percentage. Pero, maganda sa player na to is durable. Kaya para sa akin, kukuhain ko to between 8 to 10 pick. Booker. Ang maganda sa player na to is mataas ang percentage. Free throw, field goal, at meron ka ring makukuhang 3 PM sa kanya. Ang problema ko lang ngayon is ang dami ng malakas na player sa Phoenix Suns. Baka hindi niya mabigay yung full potential na kaya niyang ibigay. So para sa akin, andun pa rin siya sa 13 to 15 pick. Anthony Davis. Kung stats lang ang pag-uusapan, parang Joel Embiid ang makukuha mo rito. Or more pa nga eh. Ang problema lang talaga sa player na to ever since, hindi talaga siya masyado nakakapaglaro. Last season, naglaro lang siya ng 56 games. Kaya yung risk na kuhain mo siya sa early round ay delikado. Kung ako, kukuhain ko lang to ng 17th to 20th pick. Anthony Edwards. Isa to sa mga paborito kong player. Ang maganda kasi dito is durable siya. At alam naman natin yung potential nito ay napakataas. Ang problema lang dito ay medyo mababa yung free throw percentage niya. Pero para sa akin, pasok to sa top 10 picks ko. Sabonis. Para sa akin, masyadong malayo yung 16 picks sa kanya. Kukuhain ko to ng 12-13 pick. Kasi itong player na to is napaka-reliable sa regular season. Higit sa lahat, napaka-durable niya. Ayan, na-review na natin ang top 16 picks. Good luck sa paparating mong liga. Sigurado ko, ikaw na ang magcha-champion. Maraming salamat mga tropa. Huwag kalimutang mag-subscribe and share. Usapang basketball. Thank you!